Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng Liyang Kasaysayan na ipinadala ni Mirna dito sa ating dula. Love and Memories. Nakilala ko si Lauro nung minsan na nagpadala ako ng package doon sa kumpanya ng bus na isa siyang driver. Lagi siyang tumatawag sa aming opisina at kung minsan sinusundo niya ako. Hanggang isang araw, dumalaw siya sa bahay at nagtapat ng kanyang pag-ibig. Pero diniretsa ko siya na may sasagutin ako at ayoko pang makipagrelasyon. At kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Mirna, may sasabihin ako sa'yo. At sana huwag kang magagalit. Pero, hindi ko na kasi mapigilan ang nararamdaman ko eh. Ha? Akala ko gusto mo lang makipagkaibigan sa akin, kaya pinayagan kita. Pero kung gusto mong maligaw, kinalulungkot ko ha. Dahil may mahal na ako. Kaya lang, hindi ko pa sinasagot. Dahil may sinusuportan akong magulang at kapatid. Ganun pala, Mirna. Wala pa kayong relasyon. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka. At maipadama sa'yo na tapat ang pag-ibig na iniaalay ko. Hindi na magbabago ang aking desisyon, Lauro. Talagang hanggang kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Kaya humanap ka na lang ng ibang liligawan. Masakit para sa akin ang sinabi mo, Mirna. Pero wala akong magagawa kundi tanggapin ang desisyon mo. Mabuti naman at maaga pa nalaman ko na hindi mo ako tanggap. Pero pakiusap, Mirna, sana di mo ako bawalan na dumalaw sa'yo paminsan-minsan. Oo naman. Basta wag mo nang sabihin ha kung ano yung nararamdaman mo dahil hindi pa ako handa na makipagrelasyon kahit kanino man. Naiintindihan kita, Mirna. Masaya na ako. Basta makita kita. Gagaan ng aking pakiramdam. Sige, kung yan ang gusto mo, hindi kita pagbabawalan. Basta, kaibigan lang ang turing ko sa'yo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I'll always be with you. Merna, anak, parang malungkot yata yung bisita mo na nagpunta dito. Bakit? Ano bang sinabi mo sa kanya? Kwan po kasi inay. Gusto niyang maligaw pero sinabi ko sa kanya na hindi pa ako pwedeng makipagrelasyon. Mabuti naman at tinapat mo siya. Dahil hindi siya bagay sa'yo. At may nakita ako na masamang sinyales. Ha? Anong ibig niyong sabihin, inay? Ano po yun? Anak, mapapahamak ka lang sa kanya. May pamahiin. Pag may nuda sa tuluan ng luha, ay mabibyudo siya. Kaya pakiusap, anak, huwag ka nang lumapit sa kanya. Ha? Paano yan, nay? Pinayagan ko siyang dumalaw dito. Pero hindi siya pwedeng manligaw sa akin. Kaya huwag kayong mag-alala, inay. Hindi ko siya papatulan. Mabuti naman kung susundin mo ang bilin ko sa'yo, anak. Para rin sa iyong kabutihan ang sinasabi ko. Opo, inay. At saka hindi ko naman siya gusto kundi si Mario ang mahal ko. Kung kaya niyang maghintay. Pero hindi ko pa siya sinasagot para walang istorbo sa aking trabaho. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila.
Bes, nakita ko yung kasabay mo kahapon. Sino ba yun, ha? Nanliligaw sa'yo, no? Oo, Bes. Pero alam mo, binasted ko siya. Dahil ayaw ko sa kanya eh. At may, alam mo ba, may sinabi sa akin si inay na may masamang sinyalis daw. Ano? Bakit, Bes? Anong sinabi ng inay mo na masamang sinyalis ng lalaking yun? Kwan kasi, may malaking nunal sa tuluan ng luha. Baka mapahamak daw ako kung siya ang mapapangasawa ko. Ha? Naku, Bes, hindi na uso yan ngayon. Huwag kang maniwala sa ganyan. Hindi totoo yun. Pero hindi naman pumapalpak ang inay eh. Pag may sinabi siya, talagang naniniwala ako. Sige, ikaw ang bahala. Pero, pwede bang ipakilala mo ako sa kanya? Para may kaibigan din ako. Baka ako nang ipalit niya sa'yo. Huwag kang magalit, ha? Ano? Ibig mong sabihin, makikipagsapalaran ka? Huy! Buhay mo ang nakataya. Pwede ba? Huwag kang makulit. Ayokong mapahamak ka, Bes. Pakinggan mo naman ako. Kabutihan mo ang iniisip ko. Pare, bakit ganyan ang itsura mo? Para kan man nawala ng libu-libong piso, ha? Oo nga, pare. Bakit Alam ba? mo, masakit sa dibdib. Yung gusto kong pakasalan na babae, binigo niya ako. May gusto siya at may mahal ng iba. Pare, huwag ka mawalan ng pag-asa. Makakahanap ka rin ng iba dyan. Para sa'yo. Daming babae dyan, oh. Buti pa, pare. Aga-maaga pa. Sinabi na sa'yo yan. Kaysa naman pinaghintay ka pa. Wala rin pala. Tama ka, pare. Kailan naman ako liligaya? Bakit mahilap sa akin ang kapalaran mo? Saan ko siya hahanapin? Pare, kahit hindi mo hanapin yan, darating ng kusa yan. Hintay mo lang. Kaya, Rika, uminom muna tayo. Para mabawasan yung nararamdaman mong sakit ng loob mo. Ha? Ewan ko ba? Bakit ikaw, pare? Parang baliwala sa'yo. Kahit ang tagal mo nang nanliligaw, hindi ka pa rin sinagot. Alam mo, pare, mayroon na kaming usapan eh. Kaya, ito na, paisisi lang. May pag-asa ako sa kanya. Hindi pa nga ako sinasagot. Pero, ayaw pa siyang istorbohin eh. Lagi ko siyang inahatid sa bahay nila kapag uwian na. Minsan, namamansil kami, yun lang. Kahit hindi ako sinagot. Ayos lang. Teka, pare. Matanong ko nga, kung may kaibigan siya at ipapakilala niya ako, makasakali magustuhan din niya ako. Ako, pare. Ikaw na ganyan kagwapo. Bakit ka nag-alala? Ha? Maghanap ka ng iba. Kung nabigo ka sa iba, maghanap ka ng iba. Kaya mo. At tatanungin ko kay Mirna kung mayroon siyang kaibigan na maganda para maligawan mo. Mabuti naman at pumunta ka rito, Mario. May gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Ha? Ano yun, Mirna? Juan, matagal ka na rin na naghihintay sa akin. At alam ko na tapat ang iyong hangarin. Kaya hindi na ako nagdududa sa... Oh, bakit hindi mo ituloy? Kung ano man ang sasabihin mo, binitin mo pa. Sabihin mo na, ayaw ko mabitin eh.
Mario, alam mo, tinatanggap ko na ang iyong pag-ibig. Oo, sinasagot na kita. Totoo, Mirna. Oo. Baka nananaginip lang ako. Yes! Oh, salamat, Mirna. At tinanggap mo na rin ako. Pwede bang payakap naman yan? Para maliwanag naman ako sa'yo. Total, tayong dalawa naman lang dito. Mirna, mahal na mahal kita. Tama na. Baka magising sina inay at itay. Tama na. Alam mo ba, may makulit na kasama mong driver na nakilala ko. Pero sabi, makipagkaibigan lang. Pero hindi nagtagal, alam mo ba? Nagtapat ng kanyang pag-ibig. Ano? Teka. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin doon at ituro mo sa akin ang driver na yon. At saka kita ipakikilala ng nobya ko. Ang daya talaga ni Mirna. Ayaw niya akong ipakilala dun sa driver na binasted niya. Sana makilala ko siya dito. Ang mabuti pa ay uupo muna ako rito. At kunwari ay hinihintay ako. May lumalapit dito sa kinaroroonan ko. Sana siya na ang lalaking binasted ni Mirna. Guwapo siya at type ko. Miss, niya. sasakay ka ba o may hinihintay ka na darating dito? Kwan, hinihintay ko yung kaibigan ko. Dahil sabi niya, dito kami magkikita. Ganun ba? Kala ko sasakay ka eh. At ako nang susunod na bibiyahe. Teka, habang hindi pa ako umalis, pwede bang makipag-usap sa'yo? Oo naman. Dahil ayokong mapanis ang laway ko rito nang walang kausap, no? Salamat naman. Ako nga pala si Lauro, isang driver. Ikaw, ano bang pangalan mo at pwede bang makipagkaibigan sa'yo? Oo naman, pwede. At ako nga pala si Celia at nagtatrabaho rin sa isang opisina. Pero hindi pwede na istorbuhin mo kami, kaya dito na lang tayo mag-usap. Ganun ba? Baka naman may cellphone ka at pwede tayong magtawagan. Aba, mas okay yun. Para kahit anong oras ay magkakausap tayo. Teka sandali. At tawagan ko yung besi ko ha, para alam ko kung nasaan na siya. Aba, Lauro anak, nakabihis ka. At todo ang forma mo. Saan ba ang lakad mo ha? At ang buhok mo, kahit humangin hindi masisira kahit malakas ang hangin. Ganun talaga oh. Siyempre, binata ang anak ninyo. Di dadalawin ko ang magiging manugang ninyo. Ano? Ay nako, pang ilan na bang babae ang dadalawin mo ha? Ligaw ka nagligaw, wala ka namang napapala. Ganun naman. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Imbis na palakasin ninyo ang loob ko. Parang sinasabi niyo na di ako magugustuhan ng liligawan ko. Ay talaga naman. Dahil namana mo ang kayabangan niya. Kahit wala siyang pera, nakaporma ng todo ang tatay mo. Siyempre naman inay, para hangaan ako ng babae niya na bagay ko ang aking damit at itsura. Pero, huwag kang magmayabang ha. Para magustuhan ka ng babaeng niligawan mo.
Huwag mong gayahin ang itinuturo ng mayabang mong tatay. Bakit po, inay? Ano bang ginawa ng tatay sa inyo? Ay nako, ang lintik na itay mong yon. Niloko niya ako. Sinabi niya sa akin na mayaman daw siya. Ay yun pala, isa siyang yaget. Pwet! Huwag na kayong magalit sa itay. Nakita naman ninyo na mahal niya kayo. At lahat ng gusto niyo ay sinusunod niya. Kaya maswerte po kayo kay itay. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Celia, nandito ako para dalawin ka. Sana di ako makaistorbo sa'yo. Gusto ko sanang maging malapit sa'yo. Hindi ka nakakaisturbo. Dahil tuwing Sabado at Linggo lang ang pagdalaw mo. Dahil may trabaho ako. At may trabaho ka rin. Alam mo ba, inspirado ako ngayon. Dahil nakilala kita. Pwede ba tayong mamasyal sa linggo? Gusto ko na magkakilala tayo sa isa't isa. At sabihin mo ang hindi mo gusto. Ganun ka rin, para magkasundo tayo. Oo naman. Sige, sa linggo mamamasyal tayo. Dahil matagal na rin akong hindi nakakalabas ng bahay eh. Ganun ba? Salamat, Celia, kung pagbibigyan mo ang hiling ko sa'yo. Sana tuloy-tuloy ng ating mabuting pagkakaibigan para may kasama ako kung gusto kong mamasyal. Teka, bakit sinabi mo na wala kang kasama? Ang ibig mo bang sabihin wala ka pang nobya? Wala pa, Celia. At naghahanap ako ng babaeng makakaunawa sa akin at mamahalin niya ako. Hindi bali. Sa pamamasyal natin ay ikwento mo. Bakit hanggang ngayon wala ka pang nobya? Lauro, pasensya ka na ha kung puputulin ko na ang pag-uusap natin. Dahil may pasok pa tayo sa trabaho. Saka na tayo magkwentuhan ng matagal pag nakapamasyal na tayo. Oh, Bes! Bakit ganyan ang itsura mong pumasok? May problema ka ba? Meron nga, Bes. Ang nanay ko kasi, may dumalaw sa akin at nakipagkaibigan. At halata ko na may gusto siya sa akin. Ano bang sinabi ng nanay mo tungkol sa lalaking yon? May nakita ba siyang ayaw sa lalaking yon, ha, Bes? Oo nga Naku, pentasirang inay talaga, oo. Alam mo, ang sabi ni inay ay hindi kami bagay dahil maitim siya at ako ay maputi. At ayaw niya akong makipagrelasyon dahil driver lang daw ang hanap buhay. Ano? Teka, friend. Nagtapat na ba ang lalaking yun sa'yo? Kaya nagre-rebelde ang kalooban mo dahil ayaw ng nanay mo sa kanya. Yun ngang nahalata ko kay inay. Parang hadlang ang inay. Kung yun ang manliligaw sa akin Aba, Bes! Alam mo, parang kinakampihan mo yung lalaki kaysa sa nanay mo. May pagtingin ka sa lalaking yun, ano? Parang ganun na nga. At kung magtatapat ng kanyang pag-ibig sa akin, alam mo, sasagutin ko kaagad. Ano? Ang ibig mong sabihin? Susuwayin mo ang iyong nanay kung sakaling hindi siya papayag na makipagrelasyon ka sa lalaking yon? Oo. Kung hahadlangan ni inay ang pagpili ko ng magiging nobyo ko, ay susuwayin ko siya sa gusto niyang mangyari. Ano?
Ano kaya ang gagawin ni Celia kung sakaling pagbawalan siyang makipagrelasyon kay Lauro? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mirna dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.